level 1, Bruno wins level 1 eh. As a marksman player As a yourself. marksman na laging binubuhat si Butters. Ang hirap talaga eh. Ano na bang ranko mo ngayon? Mythic lang. Eh si Butters, Mythic din. nabuhat mo naman. Nabuhat ko sa Mythic. Ang ganti ni Batay sa'yo ay sa broadcast sa MDL, na by the way, panoorin nyo rin dahil napakadaming talented na players. Sure doon. ball. Sure ball. Yung mga ibang players nga natin dito ngayon sa MPL na talagang nagbibida Oo. ay galing sa din MPL doon. pa. Talagang development league. Ito gusto ko lang sabihin, Si Irad, kaya na galing doon. talagang, si Irad, oo. Eto na, sorry. Okay na. Tuloy Pwede na. Okay na. Pwede na ba? Kasi yung ang kinagandahan pa pala sa Bruno kasi itself, yung passive niya, yun, doon na mismo manggagaling yung crit. Oo. Hindi niya na kailangan ng Berserker's Fury agad. Oo. Kumbaga, kaya haas apoy eh. close yung nakikita natin. Haas ko yung una niya. Yun yung madalas natin nakikita. Kung may haas close, wala bang haas open? Pwede. Sige. Sorry. Tetake ko. Sige, akin yun. Akin detect. yun. Okay, game number 2, RSG Philippines versus AP Brand. Ang tanong na lamang dito ay aabot ba ng game number 3 o tatapusin na ba ng RSG dito? Uy, may kalabitan. Yan ang magandang laban. Kupra tsaka laban sa Cho. Minsan paunahan lang yan eh. Pero ako personally, parang mas matapang ang Cho dyan. Kasi kumbaga yung cooldown ng skills ng Cho, mas magagamay mo eh, kaysa sa Kupra eh. Tsaka mas malayo yung pwede mo puntahan. Oo. Pero pasok si Kyle TZ with the steel cables. Nanakaw niya ba? Kaya mas mataas din yung level dito. Or mas mataas yung experience for Kyle TZ. Oo nga, nanakaw niya yung Ursa. Hindi nga papayag si Irad eh. Tignan mo, pupunta siya doon. Siya naman yung mangre-retry. Yan ginawa nanakaw niya rin ba? Nanakaw din niya. Sa nagkanakawan. Nanakawan At least meron bawi yung kinagandahan doon. So kung mapansin natin for Ogwin, talagang more on support utility na Cho yung kanyang gagawin for this one. So makakita tayo ng a lot of pokes from Ogwin. And yung position nila ngayon, alam nilang dalawa na nandyan yan. Okay. Titingnan natin kasi wala pang nagkaka-level 4 eh, no? Yun lang! Ayun na yung talon, pero lumipad muna si Pew. Kalma lang, sanay ako sa liparan. Dami ko lipad eh. Sobrang gandang delay nun kasi yung minion wave dumating na. So hindi makiklear agad ni Pew prior turtle objective. Tapos makakapwesto na agad yung RSG dito sa turtle. Oo, Itong turtle na to, napaka-importante in this current meta considering na ang taas na ng bigay ng XP kung ikukumpara sa mga ibang jungle greens. Pero ang tanong, sino nga ba makakuha nito? Irad, susubok ng talon, hindi niya mahuli si Flap. Penalty zone para kay Flap. Sabi ni Irad, ako pa rin makakuha ng Retribution. Nandun si Pew sa bandang likod with the impact. Pero yun yung sipa. Sabay, may onting swag moves ba? Wala kay Ogwin. Ang ganda ng ginawa ni Ogwin doon. 2 things. Pumatay ng isa tapos sumipa pa ng isa. May setup. Oo. Ayun, siya pa yung nakasalo if ever nung setup dito from Light. And ganung moment na yun, kung mapansin nyo, ang gusto lang din talagang gawin ng AP Brand is guluhin yung mga players from RSG kasi at that moment when the turtle was being started by RSG, Kaltis was actually doon sa purple buff. May momentum, no? Para sa AP Brand. Despite losing game number 1, talagang mararamdaman mo na nakapag-reset sila. Very refreshed. And for AP Brand, may kalamangan na silang maaabot na ng almost 900. Still, anybody's game pa rin to. Hindi pa naman ganun kalaki ang gold lead. One big fight could turn this around. Mas lalo na kung makakuha ng early kills ang Bruno na si Eman. As close na, Bobby. Oo. As close na, critical na, lifesteal pa. Pumapatong yung no? Yes. Yung fireball jutsu. Kaya masakit. Kaya sakit The more pa na nasasalo din niya, tapos yung mecha legs pa niya 2% na crit chance. Nga, ang hirap imat nun, Chantel, pero yun nga yun. Yun na lang. Yun na lang. Pagka hindi mo alam yung math, yung sagot. Kaya nga percentage lang din yung sinabi ko. Diba? Percent mo na lang, no? Kaya caster tayo, hindi tayo mathematician. Tama. Diba? At ang 1.2k na yung gold din, so probably dun din dyan sa kamay ni Kyle TZ and even the Flap TZ kasi kasama dun si Flap TZ sa initial na team fight. So ngayon naman, ang edge ng AP Brand is that kung kanina si Light yung nauna sa team fight at nasa defensive state si Light, baliktad naman ngayon. 20 segundos bago lumabas ang pangalawang turtle ng larong ito. RSG ang nakapag-secure ng pinakaunang turtle pero nakakuha ng mga magagandang kills ang AP Brand kaya naman may lamang sila in terms of gold. Magtuloy-tuloy kaya ito for AP Brand. Makakuha kaya silang turtle. Mukhang magpo-purple muna ang Fanny. Napapansin ko, tindi rin ni Pew pagdating sa mga poke ngayon parang wala siyang takot humarap, no? Kahit na Kupra yung pwedeng sumalubong sa kanya, parang
naka-ready lagi yung Purify niya siguro for sure. Para maka-out. Eto na yung initiation mula kay Kira. At mukhang si Flap ang buhay pa rin. mapibigyan. Buhay pa rin si Flap. Hindi na Nuts will take down. Flat easy but few Oh, from the well. back. Bawi. Nagkabawian din sa mga sipaan. Habang si Aqua binabanatan si Og Gwen. Oh, no. Aqua naka-chow form. Light will take that kill. Grabe 2 for 1. ginawa nun ni ano. Ang ganda nga ginawa din dito ni Ogwen kasi na-force niya si Ira na gamitin yung kanyang retribution. Pero 20 seconds ay hindi na rin i-go muna ng AP Brand. But still for set of RSG, even yung final slash dito ni Nats ay kaabang-abang din para sa kanila. Mukhang mababaliktad pa nga dahil ang side naman ng RSG kukuha yata ng third end. Kyle TC taking flight. Si Emma Oh. na-cancel niya. Oh! Sinipa pa siya sa ere. Oo, sinipa siya sa ere. Pwede pala yun. Pwede nga, Oh, John. Grabe. parang medyo Lumundag. lumundo yung cable. Lumon ano? Reset. Reset, Basta, oh. maganda isipan. Gusto ko yung kinala natin. Reset na natin yun. Oo. Pero pwede pala yun. Finale of world value of Worldy, world. worldy. Hindi na, hindi ba na? Worldy na Worldy na. pala. Worldy na ba? Worldy. One word na lang. Ah, Worldy. Winnerldy. Winnerldy. Worldy. Winnerldy friend. si Winnerldy si 30. Si Kyle Dizzy. Kyle Si Kyle TC. TC. Sa Airy. Oh, sa Airy. Sabi niya, sige, Oh. mahilig ka pala lumipad, Kyle Dizzy. Sabi ni Emma, diyan ka lang sa Airy. Ginano niya, pwede pala yun. Di ba? Kung may suntok sa buwan, may sipa sa Airy. May sipa sa Airy. May Worldy. Winnerldy. Itigil na natin to. Grabe. Ngayon ko lang nakita yun, ha. Yun yung medyo, Napaurong ano, eh. the ultimate nerf sa Bani, no? Yun talaga ang ultimate nerve At sa saka bata. nakakatakot pa dito. Di ba, winner D, Oo. si Fanny. Oo. Yung bola, napunta din dun sa kakampi. Oo. Di ba, yun yung delikado doon. Pag nasalo mo yung bola, tapos pumunta ka sa kakampi mo, magbabounce. Oh. sa Sa inyo. Worldy, tatama din kay Yan. Bestie. Around Okay. the world na to. Ang galing ni Eman, kumbaga, buti na lang wala siyang, hindi pwedeng iulo yung bola, no? Paano pa kaya pag ginagamit pa ni Bruno yung ulo niya? Naku, Usually, ganun yun sa football, eh. Kapag Oo. pataas Pag yung ganun. bola, Oo. yung uuluhin mo. Ang tawag doon, headshot eh. Head, butt. Headbutt. Ay, iba ba yung headshot? Iba yun, eh. Basta, ayoko na rin. Ayaw ko na. Pero Oo. hindi kasi tayo football country eh. Tama. Ang Tama. kilala ko, Shoutout sa football players. Oo, shoutout sa Ascals. Yeah. Oh, kailan ba natin magiging bisita ang Ascal sa MPL? Let's see. Oo. Let's see. Feeling ko napapanahon na ngayon, sakto, magbenta si Bruno. Ang mahirap, no? Kasi gustong combo ng AP Bren yun. Pwede pala yun. Kaya sabi ng AP Bren, push na lang tayo. Huwag na tayo commit. Sinisipa lang sa ere. Oh, tapos, effective naman. Oo. Dahil nakikita natin na Malefic Roar naman ang madalas na binibuild ng isang Fanny at bukod sa armor penetration na nabibigay ng Malefic Roar ay nagdadagdag din ito ng damage Oo. sa Torre. Kaya ang laking bagay din ng split push para sa AP Brent. But this is the last turtle of the game. Sino kaya ang makakuha nito? 3 turtles ba ang masisecure ng RSG? Nakakonsel si Ogwen. Merong sipa, si Aqua, na nakanakaw. Wala siyang pwedeng gayahin pa muna. Okay, iba yung pwesto niya. Okay, nasa tabandang taas siya. Push na lang daw muna sila. Dito sila kay Worldy. Eman, taking down the tower. Ayun yung sipa mula kay Ogwen, pero sa kabila nakasipa. Nandun si Light naman with the stretching. Habang si Ira ay tumatakbo na-reset. kasama si Light. Na-reset yung Lord. Sabi ni Super Marco, dito ko na lang muna ibabatay mga shuriken. Sino makakuha ng turtle? Libre ako para side ng AB Bren. Out para sa side ng Beast. Kailangan ng tumakas ng Bren dito para makalibre ng isa. Pero mukhang effective ang kanilang call at madedepensahan pa nila ang kanilang mid lane. Light, looking for the potential setup, hindi na nila itutuloy. Nakalamang ang AP Bren doon. Malinis na execution. So parang ginagawa din ngayon ng AP Bren is, ilalayo na lang muna. Parang ayun na talaga ng teamfight. If ever lang na meron pumasok, pipigilan. Pero not necessarily na, di ba usually, pag mga gatong objective, ang magiging comms mo is hero muna. Mhm. Pero dito, focus on the turtle, tapos zone out the other players. Tapos the rest, if ever na merong pwede bigyan, why not? Flicker out mula kay Light this time. May masakit na si Super Marco Oo, kumakati. Pwede nang kamutin to, boss. Oo. Parang kung may kamay ka lang sa loob ng laro, nakakamot mo na. Nakamot Margin, mo na, naramdaman mo yung katino, no? Oo. Yung true damage, eh. Yun yung yung dual wielding na. Itaas mo para Oh, mag- itaas mo, dalawa. May pangamot ka pa ng likod. Makati na ang damage ni Kari Super Marco. Ramdam na ni Light, kaya sabi niya, out muna ako, medyo Makati. Oh, and this... Sayang kasi immortality din. Oo, tama, true, tama. true. Oh, Makati na rin si Few dahil meron na rin siyang Lightning Truncheon na isa sa mga core items kapag Burst Mage ang Oo. iyong binibuild. And AP Bren, lamang pa rin sila ng 1,000. Pero again, this is a very small gold feed at pwedeng magbago ang lahat sa isang Nahuli ni Light si Ogwen Bulaga!
Light with the catch and Eman with the finish. Habang pinagsisipa-sipa lang ni Eman lahat dito. Burning Ayun yung balls Worldy. Yung Worldy. Burning balls of fire. Hindi na pala umaapoy ito. Oo, ibang skin Ibang kasi. skin yun. Technobola na pala to. Oh, and again, during that moment, even for AP Bren, ayaw din talaga nila ng initiation. So, kung mapansin nyo si Ogwen, binigay na talaga nila. Aha. Oo. Kasi pumasok lang din si KLTC, hindi siya nag-walling from the usual. Kasi magkakadikit din and yung respect for Eman's Worldy. So, parang yun sa... Oo. Bakit mo tinatawanan yung pangalan ng Wood? Nakakatawa lang. Tama. And for RSG now, yun yung strength nila ngayon. Yung ultimate itself ni Eman, pwede kasi nilang pantaboy at ayaw mo naman kung ikaw ang AP Bren na magdikit-dikit because of that ultimate. May knock-up yun no? Oo, Knockback ba yun? knock-up. Yung, Knock-up? yung initial, Oh, yung initial, yung Oo. unang tama ay merong kickback ng saglit. And AP Bren ngayon, mukhang hinihintay pa nilang dumating ang kanilang late game insurance na si Super Marco. 1-0 pa rin naman. And it's still a game being controlled by AP Bren. Fun fact lang, Umi Chantel si Eman ay dating football player. Oh, So kumbaga nilipat niya na yung pagpo-football niya dito sa the football buff. May Oo. mastery na pala to eh. May mastery niya kaya alam niya na lahat ng forms ng sipa dyan. Ay! Pero Ayun hammer lang. time para kay Flap TC this time. Si Ogwen naman ang sumipa para sabi ni Irad, ako ang kukuha ng Lord. Ay, Nawala si Light flicker dito out. pero flicker out conceal. Habang si Irad babalik, fake lang. Fake lang. Fake lang yun. RSJ with that steal. Ang ganda na ng pasok sana ni Flap TZ pero nakaisa si Irad. Tapos clean escape mula sa Raiders. Oo, speak of clean escape, ang ginawa doon ni Light actually is, nung halos wala na siyang buhay, mayroon na siyang flicker, tapos para mas mabilis pa ang pagtakas at pagtakbo niya, ginamit pa niya yung conceal. So, dahil doon, hindi na siya kailangan antayin prior this Lord. Although wala nga lang siyang, may flicker pa pala siya, nakapag-cooldown na yung flicker niya. So, Light is still at 1-0-2. At maganda mga nagiging positioning niya dito. For AP Bren, nagiging struggle nila is on how to secure yung mga nagiging target nila pag nakapag-initiate si Ogwen. Oh, and nakakatuwa pala na si Eman ay legit. Legit ba to? Legit Gumagawa yan. ka lang ng story Hindi ngayon. ako gumagawa ng storya. Jet yan. Dating football player yan. 11 pa sila nun. Ha? 11 members. Ayun, 11 na. members. Pero siya yung nauli dito. Siya yung sinipa. Kanina ka pasipa-sipa. Sabi ni Ogwen dito. Sabay Ay, ito Super na mga Marco. shuriken mula kay Super Macro na minamicro ang RSG. AP Bren, Ogwen and Flap getting Eman at the right moment, at the right time. Grabe ng bigla. Oo, nothing can go Oo. wrong talaga sa mga ganong klaseng eskinita. Tapos meron kang Terizla. Oo. Di ba? Parang short range din. Again, sinabi natin range ng difference dito ng Kari and ng Bruno. At dahil magkakadikit na ang mga players ng AP Bren kanina, it's a lot easier para dito kay Super Marco na mag-change target na kung sino mang pwede nang kuhanin during that moment at mabilis na aangat ang kalamangan dito ng AP Bren in terms of gold and in terms of item. Grabe Bakit? yun, Ngayon man. palang magbibuild ng, okay, wala naman talagang super sustain. So hindi na nila Oy! prioritize yung dominance ice. Wait lang. Okay, sipa na naman para kay Ogwen dito with a TikTok kick. Nandun si Eman sa bandang likod. Diyan tinitignan ngayon. Flap! Kung kaya na ba? Aray! Namumula si Flap! Pinapanatan ng mga criticals. Pero nasa likod si Macro. Pero nuts! Of course, with the catch once again. Out para sa Bren. Ogwen mawawala na rin. Si Irad pa ang kukuha ng huling sapak. Tatlo ang nawala sa Bren. RSG may bawi. Nag-clock in na yung Nuts Entertainment prime time na daw. Nuts Sabi ni Nuts Entertainment. Pumasok lang parang ganun, tapos bumawi si Kyle TZ. May post-credit scene pa pala. Tapos na ang eksena, sabi ni Kyle TZ, hindi ko na naabutan yung Nuts Entertainment. Gen Z ako hindi ko na naabutan yan. Oo nga no. Pero naabutan mo, alam mo eh. Oo nga, kunento lang ni Tito. Ako ginagaya ko lang kasi narinig ko sa'yo eh. Sige, bata pa tayo. But jokes aside, doon sa naging moment na yun, doon natin makikita yung difference ng damage per second na pwedeng ibigay ng isang Bruno and even Super Marco. Kasi nakakapag-free hit naman si Super Marco during that moment. Pero dahil ilang bitaw lang ng bola, kayang umubos ng Grabe. damage ngayon ni Aray! Eman sa team. Uy! Grabe, biglang naging show. Ako Sa yung- sobrang bilis ni Kyle TZ, naging show si Valentina. Kailangan ko iligtas ang sarili ko. Parang tayo yung tinatamaan ni Kyle dun Biglang nagugulat si Kyle eh. Oo, nanggugulat. Pati yung cameraman ata nagulat. Uy, kill pala yun. What a play mula kay Kyle. Nagka-space pa tuloy sila. Grabe talaga si Kyle Soto. Oo, iba talaga si Pero yung Kyle. damage ni Ira dito parang mini Bruno balls. Ah!
I mean, yung damage niya, parang pag pinagsama mo maraming beses, Okay. Masakit. Masakit Oo, din. Masakit. Oo. Ano din, gumuguhit din. Di ko kasi na-imagine na mailalagay sa isang buong sentence ang mini Bruno Bolts eh. Ayan kasi yan, yung binabato ni Irad, palang volleyball naman ang laro niyan. Oo. Ayan, tinan ano mo. yan, sepak takraw? Oh, ayan, tinan mo. Pag nag-first kill yan, yan. Diba? Bola din yan eh. Uso ang bolahan ngayon sa MPL. MLBB. Ano mo naman, napaka-pogi mo kasi talaga, Manjin. At ang AP Brand ngayon ay hihilain ang Lord sa side nila. Thank you. Saan galing yun? Hindi, bolahan. Bulahin mo rin ako mamaya. Mamaya. Sige na nga, Chantel. Ganda mo na rin. Ayan. Ikaw din, Umi. Maraming salamat, Manjin. Malaking bagay yan mula sa iyo na ang pinaka-pogi! Nako, pero nagkabulahan. Ba't binola dito? Si May Irad. boy pa rin, Pero oh mga my si Irad goodness. dito, nagpopulahan lang pala sila lahat. Habang nandoon sa pananlikod si Eman, mawawala ngayon si Super Marco as RSG the Raiders. 16K ang buhay ng Lord. Nandito si Irad, pulado ang mga tropa. Si Irad ay humaharap. Pero sinipa na naman siya sa ere. Sinipa na naman siya sa ere, pare. Parang binangga ng bola. Kung makakakita man kayo mga pang team building na volleyball, yung sobrang Oo. laki. Ganon yung binato. Tapos Dito kay KLTC. may humarang eh. Oo. Diba? Yung na-worldy ka na nga, natigil yung flight mo, tapos may cobra pan tumatalon-talon sa harapan mo. Namalpit si Piloto, sabi ni Piloto may turbulence. Men, Sinipa sa ere yung malaking bola pa. Ay! Legit no entry para kay KLTC nung moment na yun. At parang merong mga agimat dito yung mga players ng RSG. Kakaibang insurance yung Oo, meron sila. grabe talaga. Yung nangyari din kay Nats bago siya, syempre, bago niya ma-sacrifice ang kanyang sarili, ay nabuhay pa siya ng pangmatagalan Oo pa. nga eh. RSG ngayon, may hawak ng laro. Tsaka no moment na yun, speaking of Nats, napakaganda nung ginawa niya doon kasi ginamit pa niya yung flicker niya para ma-secure kasi nakita niya na na-target dito yung player ng AP Bren. So para mas ma-secure kasi naging problema ng AP Bren, may setup sila, hindi na nasa-secure. So RSG, minimake sure nila, masasecure nila yung kill para -1, -1. Kung sila, nasa likod si Ogwen ha. Ogwen, practice lang daw. Practice lang. Practice. Oo. Nakita ni Light din. Nakita mo yung pumindot Bigla agad si pumlex Light. din eh. Pumlex Ano din na, eh. Romedy na eh. Oo, Yun yung eh. nagkaramdaman ang dalawang magaling na roamer. Oo. At ngayon naman, magpupush sabi na Flap TC Okay. with engage! Eman! Ang ganda na engage si Eman Pulado ngayon. Si Eman ang binabanatan. Eman may immortality. Siya ang titignan ngayon ng camera. Kaya di ba siya? Kyle TC with a cutthroat. And finally, hindi siya nasipa doon sa ere. True damage coming out from Super Marco. Nandito si na Light. Knock up mula kay Ogwen. Binabanatan si Light. Light figure out. Nice catch na bumula sa AP Bren. Si Eman ang nadali. Grabe, Grabe para yung malalagat funny. yung puso ko. Oo. Ang sakit ng damage nung dalawa eh. But yeah, during that moment, we really have to comment yung pasok dito ni Flap TC. And also for RSG, akala natin mabuhay doon si Eman, pero kasi yung Fanny, mas malayo yung pwede niyang puntahan. Oo. So, ang kailangan ng gawin dito ni Ogwen is to really find where Eman is. Tapos, bahala na si KLTC mag-secure. Tsaka pumasok ibang players ng AP Brand. But for RSG, sobrang ganda nung composition nila dito na even Irad Zero ay hindi mo malaman kung kailan mo tatargetin. And grabe yung ginagawa ni Kyle, no? Yung Oo. kahit ang dami nang pumipigil sa kanya, Sa ere. may bola na, may kidlat, May kidlat, lahat oo. na, ay nahahanap pa rin Subok niya. na ng panahon. Ang subok na ng panahon eh. Ang hirap gawin nun, no? Ang hirap gawin. Mahirap talaga. Hirap gawin yung Mag-cable natatarget pa mo. nga Oo. lang, mahirap na eh. Paano pa kaya yung umiiwas habang naghahanap ng kailangan pumapatay sa MPL Philippines pa? Kaya din siya nag-build dito ng Rose Gold Meteor para hindi siya ma-burst down agad. If ever na tamaan siya, kaya niya pang pumiglas saglit at mag-cable out. Tingin ko kung ikaw si Eman dito, kailangan mo nang i-channel ang iyong Shaolin Soccer. Ang inner Shaolin Soccer. Kasi nadali siya ng 2 beses eh. Hinahanap siya ni Flap eh. Oo. Hinahanap Oo. din siya ni Ogwen eh. Siya din ang hinahanap ni Kyle. So talagang dapat maging focus si Eman na hindi ako pwedeng madali ng mga to. And for AP Brand, isang ultra-fast na engage na naman ang kailangan nila mula kay Kyle TC para naman mahanap si Eman. Pero hindi kasi ganun kadali yan. Yun nga Dahil napakataas ng defenses na meron ng RSG. Ang road to Eman ay mahirap. Oo, mahirap. Road to M5, mahirap din. Oo, Oo. pero Ngayon, road to Eman muna. Road to Eman muna. dahil mahirap yan, tingnan niyo yung pwesto ngayon ni Kyle TZ. Nagtatago. Pwede silang chumepi dito ng isang tore or iangat nila yung minion wave pero para merong isang player from RSG na magdedepensa ng bottom lane. Oo. Pero Kumbaga, iba yata yung gagawin nila, parang
Ako yung kinakabahan sa mga ganito Oo nga eh. Nararamdaman mo ang tensyon at Nagamit ngayon, yung penalty zone, ha? Nagamit yung penalty zone. Irad, tumalon na rin. Mukhang marireset ang Lord at hindi ata nila. Oh! Super sweep, pero nasa likod si Kyle Dizzy. Kyle Dizzy, napakan nila Ira doon. At si Eman, nasa harap ako. Pero bumabanat ng Super Marco. Nandun naman si Awa, kukunin Super Marco dito. But Super Marco with outplay. Yun yung mga shuriken. At yun yung mga true damage. Sabi ni Eman, makuha din ang damage 2 for 2. Kapag sila Owen, maiwan dito lipat para kay Kyle Dizzy. Tatlo laban sa tatlo. Pabalik ata muna ng Romania. Irad. Balik muna daw ng Romania. Sabi dito ni Irad. Oh! Habol pa rin sila Eman. Oh my God, Super Marco na. Eman, matitake down pa mga kalaban. Super Marco! Mukhang yun na nga. Ang 3 for 3. Ang sakit na talaga ni Eman, 6-2-3 at si Kyle Tizzy humahanap ng ganti. Pero mukhang purple muna ang kanyang pupuntahan. AP Bren still holds the lead. Pero RSG ang makakalamang if they're able to secure this Lord. Dahil sobrang taas dito ng damage per second ni Eman, sobrang bilis din ng live steal or balik buhay. Kaya nung moment na nakala natin magiging target na siya or may kill na siya dito ng AP Bren, hindi pa rin. So yes, Shredder dito, yung carry. Ay! Naku ba? Si Eman sinipa! Inole! Hindi ko na alam! Ayun na yun eh. Nag-mission impossible si Ogwen at si Kyle Tizzy. Oh, tumunog yung team song. Uy, pero pwede ba secure dito ng RSG Oo, Lord oo, or oo. not? Ilan over till it's overtime kaya buhay ng Lord dito pero buhay na pala sila lahat. Ako, ang tagal pala naklas na to. Nandito si Ogwen pero hinaharangan nila ito. Pero nakay Aqua pa rin ang kuha ng Lord. At kailangan ng tumakas ng RSG dito. Lord secured pero tatlo lamang ang natitira. Papauwiin sila ng AP Bren and RSG securing that evolved Lord 21 minutes in. Eman, 10 segundo. Magagamit kaya nila to? Oh my God, what is this game? Madedepensahan ng AP Bren kasi kung titinan nyo ikakatagad. So, napakagandang question, Umi, kasi kailangan hindi na paangatin pa ng AP Bren. So, midway pa lang para if ever sila na may mag-deal ng pressure against RSG Philippines knowing nakakabuhay pa lang dito ni Eman. So, grabe na 21 minutes pero 12-16 lang yung kill score natin at ang dami nangyayari. Again, yung hero composition dito ng dalawang teams natin is ang very critical na lang ngayon is kung sino nag-set, sino una makakapag-secure ng kill na yon sa set. Kasi ang daming nakakatakas, men. At kung titignan natin ang item builds mula sa FWD Life Insurance ay talagang makikita natin na halos sa lock build na talaga lahat. At hindi na nagmamatter kung anong nangyari sa simula at sa gitna. Ang nagmamatter na lamang ay kung ano ang mangyayari in the next few minutes of this game. I think you really need to give it up to Kyle Tizzy. Hindi siya bumitaw doon sa situation na yun eh. Parang nilito niya ng nilito yung RSG. Lipat lang siya ng lipat doon eh. Pero mukhang wala silang mahanap sa concealed play na to. Fanny still flying around the map. Nahanap niya ata doon si Nats pero hindi nila itutuloy ang laban na yun. Nagkapokan lang kung titignan nyo ang minimap. Tamang scooter lang si Kyle Tizzy sa buong mapa. Ito yung mahirap kapag may Fanny eh, no? Magbabago talaga yung laro kasi meron kang isang mabilis na hero na paskut-skut lang sa kung saan-saan. Tsaka yung scoot-scoot na yun, mag-clear pa siya ng minion wave. Oo. So parang lagi naka-flow, so mati-disrupt yung gustong aggression ng RSG. Kagaya nga, ginagawa ni Kyle Tizzy ngayon. So ang gagawin, kailangan meron ulit dumepensa from RSG dun sa may bottom lane. Kasi isa sa threat ngayon sa RSG, actually for AP Brendan, is yung backdoor. Oo nga. Tsaka ang mahirap dito sa side ng RSG, no, eh, wala masyadong dash ang kanilang XP laner na pwedeng gamitin na mobility-wise. Kumbaga yung dash niya panglaban, hindi pang rotate. Mas pang-initiate, no? At this point, ang ibig sabihin niya na mas medyo mahirap mag-maintain ng waves kung gagamitin ng Arlot. Kaya siguro ibang mga hero ang pinapadala nila sa side lanes. But still, AP Bren, dalawang inhibitor turrets na ang wala sa kanila. Which means dito sa upcoming Lord ay may kalamangan ang RSG with 2 waves pushing around the map. And speaking of edge ng RSG ngayon sa AP Bren, kung titilan nyo maigi, yung mga last team fight, by the way, yung ginagawa ni Aqua is, kinukuha niya IMU, penalty zone ni Flap TZ, ang target niya si Super Marco. So parang meron na agad nakatao dito sa RSG. Now for AP Bren, mahirap na targetin ngayon si Eman kasi once na na-target nila si Eman, dapat tumapat din yung skill dito ni Few, yung may stun. Yung impact. Basta hindi siya makapag-hit. 4 na Lord na ang ating napanood sa larong ito at ito na ang pang-5.
RSG ngayon ang susubok umagaw mula sa AP Bren at sinimulan na nga ito ng AP Bren. Una na ng Lord, man. Kyle TZ, scoot lang. Tamang scoots. Naghahanap ng pwesto, AP Bren holds the Lord. Hihilain ni Flap TZ malapit sa kanilang side of the map. Pero ang ganda na rin ng pwesto ng mga Raiders. Hindi nila alam kung nasan si Aqua. Si Irad ngayon ay nagtatago na rin. Mukhang matagal-tagal pa ang Lord Dance na to. Nararamdaman ko na kay Kira ang bola eh. And most likely, by the way, yung pwesto dito ni Eman, alam niya ng AP Bren kasi siya lagi nag-clear na minion wave dito sa may middle lane. Buti lang naman. May halong kabay. May halong ka ba? Kala mo ikaw naglalaro eh. Oo, bato-bato lang ng bato-bato lang. Pero ayun na nga, few coming in. Pero, Nagamit na yung worldie. Nagamit yung worldie pati yung Fader Dare Strike. okay, nagpe-fake lang muna. Fake skills lang yung mga yan. Oo. Testing lang, simulation. Testingan lang yan eh, simulation. Simulation lang muna before the real fight. Checking lang bago maglaban. Uy, nagamit yung Shunpo din ah. Yung guys, sinasabi natin lahat ng mga available na skills kasi knowing na ganito at mataas yung micro ng mga players natin, Bilang. isang Shunpo lang pwede nang i-go agad si Owen para walang taga-setup kasi for AP Bren. At this point, ang mga skills dito, especially the ultimates and the battle spells ay napaka-importante dahil hawak na ang Lord. High pressure situation for both AP Bren and RSG. Pero most likely, mas mataas ang pressure for AP Bren dahil nga may dalawang inhibitor turrets na sila na nawawala. Ogwen, nagamit na rin ang Shunpo. At ngayon, mag-aabang na naman tayo. Sino ang unang magkakamali? Tignan mo yung pwesto ni Light sa mapa. Oy! May kakaibang pwesto si Light dito. Ay, makikita niya idol ng mga kids. Naku po, si ako humahabol din. Okay. Okay, fake lang ba to? Fake lang ba? Gugo ba si Ogwen? Naging bola si Light? Ogwen? Ayun, Ayun, tiniktok si Light dito. Burst down ba si Light? Let's Kulang see, sa ito rin damage. totoong laban. Feathered airstrike, out para kay Light. Out din ba para sa AP Bren? Pasok para kay Irad. Okay, pump fake after pump fake. Nandito si Kyle TZ, pump fake din. And grabe yung mga Shunpo ni Ogwen. Parang puro pump fake yung nakikita Oo, natin. eh. Kasi tuwing may ibabato yung isa, may panalo, may pangsalo din yung kabila. Puro pump. Nakita mo kahit gaano kabigat ang mason. Bit yung Flap TC, ready to fight din ng moment na yun. But even for RSG, ay ganun din. So, since this is a 26-minute game time at very crucial ang pagkuha dito sa Lord, aantayin muna ulit niyan. So, activated na lahat. Wala lang flicker dito si Ogwen. So, pwede mag-force ang RSG ng team fight. Although, because of the split Nuts! This time hindi na ata pump fake yung laban na to. Ayun na yung sipa na easy pero wow! Penalty zone! Flap ngayon, mabubuhay. Nandito si Kyle TZ. Aray! In or out, Sandara Park. Sweep! Nako, pero mukhang fake lang yung sweep na yun. Nag-call pa ang Bren Esports dito na wala ng sweep. Nakita mo yun? Nakita mo yun? Nakita ko yun, men. Kita ko rin. Imposible hindi makita. Grabe, dito ka lang makakita ng bola. Kalahati agad yung damage. Pero tignan mo, Baka pa Minion Wave kasi. umisa yung Fanny. Hoy! Ginalati yung buhay niya. Tapos kumuha ng Tori sa baba. Yun yung sinasabi natin na yun talaga yung gagawin ni Kyle TC kasi yung hero composition ng RSG, as much as possible, kailangan kompleto sila. Oo. Yeah. Okay, ayun na yung talon na meron. At nako, sumisipan na lang si Eman Galate. Ang buhay ni Eman dito pero mortality down para kay Flap TC. Sino makakuha ng Lord? Walang iba kundi si Kyle. Kyle and profilen. Nasa bandang gilid pala yung Lord na yon. Can RSG take this down? Flap is down though. 1 minute para kay Flap. Medyo matagal lang, 1 minuto. Hindi na naman ata magagamit ang Lord na to. Mabilis lang dito depends ha. Diba kanina ginawa ng AP Bren, sinalubong na nila yung Lord. Ganon din ang gagawin ngayon ng RSG. Oo. So mga 35 minutes. 35-minute game. Depende. Wait lang. Talunin natin yung MDL. 54 minutes. Oo, onti pa. Onti pa yan. Nagtaga mo pa ng 20 minutes. 30 minutes to. Oo. Kaya pa to. And konteksto lamang para sa mga viewers natin dyan, nagkaroon kasi ng 53-minute game sa Grabe, MDL. no? Yun nga eh. Ang tagal ng Longest mga game laro. in MDL yun. Longest game in MDL history. Partida, 2 seasons pa lang. Oo, partida pa Tsaka yun. ilang araw pa lang. Ilang araw pa lang, 1 week pa lang, 2 weeks pa lang. And AP Bren right now, hindi po nagmamatter ang gold lead dito dahil Yes. lahat sila ay locked in na. Ang pinaka-importante dito is yung mga kung meron silang extra gold para yung buy and sell na sinasabi natin. But for a buy and sell, meron may immortality. Ang pwede maging option is Ice Queen 1, Winter Truncheon para dito sa mga sustain heroes. Hindi na magmamatter kung magic item or kung ano yung pwede mong pindutin. Yung activated na item. Basta napipindot. Para Basta ma-prolong. napipindot, Basta napipindot.
Kapag wala standoff. mapindot, gawa ng paraan para may Oo. mapindot. Kaya sinabi natin, kailangan may extra gold. Narinig na natin yung unang isang concede ulit, Okay. which is pinipindot din. Okay. Eto na ang sipa ni Ogwen doon. Sumubok ang RC mag-initiate pero sinadsang unang mawawala dito. Wala na yung mortality. Ay, nako, Light! Nag-miss dito yung hug na applikiran ni na Kuya Super Marco. With chat activated. Nandito si Kyle Casey. Wind of Nature para kay Irad. Kaya ba nila mag-outplay? Sumisipa lang si Eman. Doon sa bandang likod, wala doon si Irad. Nothing's gonna happen. Fake lang pala lahat. Pinakaba lang kayo, guys. Ayaw ka na Pinakaba lang. mag-cast. Sparring lang naman, kinast mo ba? Oh, Grabe. practice lang pala daw yun. Practice lang, one Oo. game. Alam mo naman kasi matagal-tagal na simula ng huling cast mo. Kaya, kinabahan ako din eh. Totoo to na Napainom akong tubig eh. Sulitin natin. And right now, we are close to the 30-minute mark, which means yung current record holder natin for longest game in this season at 28-something ay natalo na natin kanina pa. First week pa lang. First week pa lang. First week pa lang. Day 1 po nangyari yung 28 eh. Tama. Ay! But Kira! Pero immortality. will take O, si Eman, si Eman, si Eman, si Eman. Kyle DC, dami na pinipinto dito para makapintot na lang din, pero out na lang din para kay Kyle DC dahil nga nabuhay pa siya. Nawala si Aqua. What an outplay para kay Kyle. Nag-aapol ngayon ang Bren Esports. Flap, Fresh Ogwen. from Romania. Pero ayun yung mga counter sipa. Oh no, Nandito Eman! Super Marco. Mawala ba si Eman dito? Eman, hindi niya nakakayanin pa. OMG! Sira din ay nawala. Natinubos na ng hype ang mga Raiders. Si Nats ngayon na pagtitripan. Ilolord pa ba nila to? Mukhang hindi. Mukhang sumisigaw na ng endables ang mga base this time. Super Marco will go for nuts. At to na nga ata. Masasabi ng Bren na kami na ang tatapos ng laban na to. 30 minutes in this game. Tapos ang laban. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. 1-1 na ang ating score para sa pinakaunang serye ng araw na to.